Dahan-dahan lang ang takbo ng kabayo ni Bentoy. Maingat at hindi nagpapahalata. Napansin kasi nila na nakakalat lamang sa main square ang ilang mga kabalyero na paroon at parito. Ang iba'y nakaupo sa bench at nililinisan ang espada. Yung iba ay palakad-lakad lang. Huminto sa plaza ang dalawang barbaro nang salubungin sila ni Jericho na nakangiti habang nasa likuran nito si Javier. Binati sila ni Prinsipe Jericho sa maaga nilang pagdating. Bumaba naman sa kabayo sina Bentoy at Baldo nang lapitan sila ng dalawang katulong upang akayin ang mga kabayo nila para pagpahingahin sa kwadra. Ginoong Darius, hindi ko akalaing magiging matapang ka para magpakita dito. Biro pa ni Prinsipe Jericho. Ngumisi naman si Bentoy. At sa pagkakataong ito, ilalagay na kita sa putikan. Sagot ni Bentoy na nagpapanggap bilang si Darius. Nagyakapan ang dalawa. Pero hindi ka pa rin naman nagtatagumpay. Tawa ni Prinsipe Jericho. Noon yun, iba na ngayon. Seryosong sabi ni Bentoy. Sinuntok ni Jericho sa dibdib si Bentoy at bumaling siya sa hindi pamilyar na si Baldo. Cedric. Nakipagkamay si Cedric kay Jericho. Ito naman ang aking lingkod, si Javier. Sanay siya sa hirap. Kahit anong kailangan nyo, tawagan nyo lang siya. Pagpapakilala ni Jericho kay Javier sa dalawang barbarong nagpapanggap na sina Darius at Cedric. Kung ganon, pahihirapan namin siya. Biro ni Baldo pero nakangisi ito kay Javier. Pagsapit ng hapon, makikitang nagpapahinga sina Baldo sa guest room nang kumatok sa pintuan si Javier. Javier! Sigaw ni Baldo. Nakaupo ang dalawa sa lamesa. Nakapatong ang mga paa ni Bentoy sa lamesa na halatang relax na relax. Pumasok naman si Javier na may dalang malaking baul. Eto na. Hawak mabuti ni Javier ang baul. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Bentoy. Ano? Ang bigat kaya nito. Halos tumimbang ng 1 tonelada ang baul nyo. Sa hagdan pa lang nga, kinakapos na ako ng hininga. Paliwanag ni Javier. Binaba niya ang baul sa harap ni Bentoy at Baldo. Nagsimulang tumalikod si Javier habang minamasahe niya ang nananakit niyang braso at balikat. Napakabait mo naman. Saad pa ni Baldo. Ngunit hindi mo ito maaaring iwan dito. Wika naman ni Bentoy. Napalingon agad si Javier. Ha? Hindi ko na kaya eh. Reklamo ni Javier. Nakasagabal ito sa daan. Sagot ni Bentoy. Sige, saan mo gusto ilagay? Tanong ni Javier. Doon sa tabing kama. Si Baldo ang sumagot. Binuhat muli ni Javier ang baul at napilitang ilipat ito sa tabi ng kama. Nakangisi lamang sa kanya ang dalawang barbaro na pawang nasisiyahan sa pagpapahirap kay Javier. Ay, hindi dyan. Sa kabila mo ilagay. Utos ni Bentoy matapos maibaba ni Javier ang baul. Napailing si Javier, ngunit napilitan pa rin ito kaladkarin ang baul sa kabilang gilid ng kama. Nako, aarangan ako doon. Ika pa ni Baldo. Saan mo gusto? Tanong naman ni Javier. Sa ibabaw ng aparador. Tugon ni Bentoy. Sa taas? Gulat naman ni Javier. Mas mainam nga yan, Darius. Eksaktong lugar yung kung saan ito dapat ilagay. Segunda pa ni Baldo. Kinarga ni Javier ang baul at nilagay ito sa ibabaw ng wardrobe. Tinutulak niya pa ito gamit ang ulo dahil bahagyang may kataasan ang aparador. Tumayo sa likuran niya si Bentoy. Nang maipwesto na ni Javier ang baul sa ibabaw ng aparador, hinugot ni Bentoy ang espada nito at lihim na tinusok ang tarangka na naging dahilan para mahulog sa sahig ang lahat ng mga gamit sa loob. Lihim na nakangisi si Baldo habang pinupulot ni Javier ang mga gamit.
Dumaan ng gabi, nakaupo sa lamesa si Javier habang mabilis niyang sinisimsim ang kanyang piso. Bahagya namang nagtaka si Mang Rigor sa ikinikilos ni Javier. Animoy ilang linggo nang hindi nakakain ang kanyang pamangkin sa bilis nitong humigop ng sabaw. Sunod-sunod at walang patid ang paghigop ni Javier ng sopas na tila mauubusan. Napakahirap siguro magtrabaho kung kakain ka o nilalanghap mo ang sopas na yan. Wika pa ni Mang Rigor. Buong araw akong sumabak. Parang binugbog ang katawan ko sa silid ni Ginoong Darius. Utos dito, utos lang doon. Sagot ni Javier. Kamusta siya? Tanong ng matanda. Grabe sila. Tinatrato nila ako na parang dumi. Sambit ni Javier. Parang hindi naman yun ang binatang nakilala ko. Palagi niya akong ginagalang noon. Isang mapagbirong binata, ngunit maalalahaning tao. Saad pa ni Mang Rigor. Nagbago na siguro siya. Wika naman ni Javier, sabay higop muli ng sabaw. Dapat mong tandaan na hindi lahat ng pinaglilingkuran ay kasing bait sa kanilang mga alipin gaya ni Jericho. Ani ni Mang Rigor. Naidura ni Javier ang kinakaing sopas sa harap ng tiyuhin. Salamat, tiyo. Sabay pinunasan ni Mang Rigor ng panyo ang pagkain sa kanyang mukha. Pasensya na. Napatigil ang dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Sumilip si Michelle. Javier, kailangan mo sumama sa akin. Wika ni Michelle. Tumangulang si Mang Rigor sa pamangkin niya. Tumayo naman si Javier at sinundan palabas ng bahay si Michelle para alamin kung ano ang nangyayari. Ininom mo lahat ito? Gulat ni Javier kay Kael nang makarating sila ni Michelle sa loob ng tavern. Hawak ni Javier ang mahabang resibo ni Kael habang nakaakay ang dalawang lalaki sa lasing at nahihilong si Kael. Sa tulong ng bago mong kaibigan. Wika pa ng lasing na si Kael na namumungay ang mga mata. Masaya yan! Sang-ayon naman ang mga lasing na nagiinuman sa loob ng tavern. Sinabi niya na wala siyang pera, kaya mukhang kailangan mo magbayad. Wika naman na nagre-reklamong may-ari kay Javier, sabay nilumot ang damit ng binata. Umangat ng ilang dipa si Javier. Napalunok ito ng laway. Pero hindi ko naman kayang bayaran ito. Sagot ni Javier. Nag-alala naman si Michelle. Kung ganon, mas mabuting umanap ka ng taong makakatulong sa inyo. Binitiwan ng may-ari si Javier. Tumawa si Kael at natumba na sa sahig. Napailing na lang sina Javier at Michelle. Tinulungan ni Javier na akayin si Kael pauwi sa bahay. Tulog na si Mang Rigor nang makarating sila sa bahay. Agad ipinasok ni Javier si Kael sa kwarto niya saka pinahiga niya ito sa kama. May konting malay pa si Kael kaya nag-usap muna ang dalawa sa kama. Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan na kilala ko. Wika pa ni Kael. Mukhang nakarami ka nga. Sagot ni Javier. Nagtawanan silang dalawa. Gusto ko makita ang reaksyon ni Prinsipe Jericho kapag nakuha niya na ang resibo ngayon. Saad ni Kael habang natatawa pa rin. Tama. Anong meron sa'yo at sa mga maharlika? Umupo si Javier sa gilid ng kama. Ay, wala naman. Ang aking ama ay isang kabalyero. Sa hukbo ni Corleone. Namatay siya sa labanan. Naiwan ang aking ina ng walang pera. At nang pumunta siya sa hari para humingi ng tulong, tinalikuran siya nito. Kwento pa ni Kael. Hindi mo siya nakilala? Tanong ni Javier. Kinuwento lang siya sa akin ng aking ina. Medyo malungkot na sagot ni Kael. Napaisip si Javier sa kalungkutan sa mga mata ni Kael. Oo, alam ko ang pakiramdam. Nakilala ko rin ang aking ama, ngunit saglit lang kami nagkasama. Namatay agad siya.
Malungkot na sabi ni Javier. Mabilis na nawala ang kalasingan ni Kael at naging seryoso ito. Anong nangyari? Umupo ng tuwid si Kael. Pinalayas siya. Maiksing sagot ni Javier. Bakit? Anong ginawa niya? Usisa ni Kael. Wala. Naglingkod siya sa hari. Ani ni Javier. Pero tinakwil pa rin siya ng hari. Hindi na ako magugulat yan. Sambit naman ni Kael. Pero hindi ganun si Jericho. Saad naman ni Javier na tila ipinagtatanggol pa si Prinsipe Jericho. Ha! Siguro. Ngunit wala sa kanila ang karapat-dapat na pupurihan, eh? Tumawa si Kael. Tumama ang ulo niya sa dingding at tumawa pa uli. Natawa na lang din si Javier. Nawala ang lungkot niya dahil kay Kael. Medyo malayo ang ugali nito kumpara kay Gregory na nakasama niya sa maikling panahon. Pero sa tingin niya, mukhang madali lang silang magkakasundo ni Kael dahil pareho sila ng hilig at gusto sa buhay. Ang mamuhay ng simple at may kalayaan sa lahat ng bagay. Kinabukasan, pumasok si Javier na may dalang tray ng almusal sa kwarto ni Jericho. Nadatnan niya ang prinsipe na seryosong nakaupo sa desk nito habang nakatukod ang isang kamay sa baba. Pasensya na, alam ko huli na ako. Nilapag ni Javier ang tray sa dulo ng desk ni Jericho. Hindi naman, maikling sagot ng prinsipe. Mabuti. Tumalikod si Javier para ayusin ang kama ni Jericho. Sigurado ka na ayos ka lang? Wala kang sakit? Hindi ka namumutla o baka malapit ka na maubusan ng dugo? Tanong pa ni Jericho. Hindi. Bakit? Kunwaring nagtataka si Javier. Tinampot ni Jericho ang isang piraso ng papel. 14 litro ng serbesa, 3 bilog, 5 plato ng sisig. Sunod-sunod na sabi ng prinsipe. Natigilan agad si Javier sa ginagawa. Sandali, magpapaliwanag ako. Tumango si Jericho. Nanginginig na lumapit si Javier. At 4 na dosenang adobong itlog. Dagdag pa ni Jericho. Napalunok ng laway si Javier. Kay Kael yun. Pumunta siya sa bahay inuman kagabi at hindi niya ito mabayaran. Pag-amin ni Javier, tumaas ang isang kilay ni Jericho. Kaya pangalan ko ang binanggit mo? Medyo naiinis na sabi ng prinsipe. Ano kasi, alam mo, kung hindi ko ginawa yun, yung may-ari na yun, sasakalin niya kaming dalawa ni Kael. Katwiran pa ni Javier. Hindi sapat na dahilan yan. Medyo galit na sabi ni Jericho. Pero sa katunayan, wala namang problema sa kanya kahit ilan pa ang nagastos ni Kael. Subalit ang hindi niya lang matik ay yung gamitin ang pangalan niya sa kalukuhan, lalo na sa pampublikong mga lugar. Masyadong iniingatan ni Jericho ang dignidad niya sa mga kababayan. Kaya para sa kanya, medyo nakakahiya ang bagay na ito. Diba sabi mo, dapat siyang bigyan ng kahit anong kailangan niya? Banggit ni Javier. Pero 4 na dosenang itlog. Ani ni Jericho. Pasensya na. Pero huwag ka mag-alala, abayaran din naman kita. Napakamot na lang tuloy sa ulo si Javier sa hiya. Dapat lang. Masungit na sagot ni Jericho. Naisip niyang parusa na ito para kay Javier. Tinapon niya ang resibo kay Javier. Nag-isip ito ng paraan kung paano masisingil ang dalawa. Makalipas ang ilang oras, pinagtulungang linisan ni Javier at ni Kael ang maruming bota ng mga maharlika at mga kabalyero sa loob ng throne room. Tahimik na nakaupo ang dalawa mula sa pangatlong baitang ng trono habang pinapakintab ng maigi ang mga boots gamit ang hawak na brush. Walang session ngayong araw, kaya sila lang dalawa ang nasa loob ngayon ng throne room. Halatang tinatamad maglinis si Kael. Pero dahil ito ang kabayaran sa utang ay pinagtsatsagaan niya na lang ang trabaho. Alam mo,
Isa talaga maharlik ang hambog si Jericho. Wika ni Kael. Bakit naman? Takang tanong ni Javier. Pagawa ba naman sa atin ito? Sagot ni Kael. Sa tingin ko, patas lang ito. Wika ni Javier. Para sa buong ukbo. Tumingin si Kael sa mga boots na nasa sahig na anamoy dominong nakahilera sa haba ng pila. Kung inamin mo sana na kabalyero din ang tatay mo, malamang hindi mo na kailangan gawin ito. Saad pa ni Javier. Siguro, ngunit hindi ako gumagawa ng parehong pagkakamaling ginawa niya. Gayunpaman, palaging maganda ang pakikitungo ng aking ama sa kanyang mga alipin. Sambit naman ni Kael. Tumigil sa paglilinis si Javier. Hindi mo talaga siya nakilala? Usisa niya. Gusto kong isipin na kilala din niya ako. Malungkot na sagot ni Kael. Paano ang sayo? Balik tanong ng lalaki. Hindi. Wala siyang katulong. Wala siyang pag-aari na kahit ano. Tugon ni Javier. Kailan siya namatay? Tanong uli ni Kael. Mga 1 taon na ang nakakalipas. Hiling ko noon na magkaroon pa ako ng pagkakataong makilala siya ng lubusan eh. Ang dami niyang naituro sa akin. Kwento pa ni Javier. Pero nakasama mo siya? Ani ni Kael. Oo naman. Maikling sagot ni Javier. Kung meron man akong natutunan sa buhay ng tatay ko, walang ibig sabihin ng mga titulo. Ang importante kung ano ang nasa loob mo. Nakangiting pinalo ni Kael ang tuhod ni Javier gamit ang panlinis ng boots. Aray! Napahipo si Javier sa tuhod niya. Makalipas ang 1 oras, pumunta si Javier sa training grounds upang alalayan si Jericho sa kanyang pagsasanay. Ramdam ni Javier ang pagpupursige at pagsisikap ni Jericho. Halatang naghahanda na ito sa paparating na torneo. Todo hataw si Jericho sa pagsasanay sa isang wooden dummy habang hinahampas ito ng espada sa loob ng training grounds. Naka-full armor ang buong katawan niya ngunit wala itong suot na helmet. Lumapit sa kanya sina Bentoy at Baldo. Pinanood siya ng dalawa sa likuran habang patuloy siyang nag-iensayo. Napansin din sila ni Javier. Mukhang kailangan mo pa ng tiyempo. Wika ni Bentoy. Napalingon agad si Jericho sa likuran. Tingin mo? Tumigil siya sa pagsasanay. Oo, ganun nga. Seryoso si Bentoy. Binuka ni Jericho ang mga braso na parang kumikilos ng isang hamon. Inabot ni Javier kay Bentoy ang isang espada. Nag-fighting stance ang dalawa. Tinusok ni Jericho si Bentoy subalit sinalubong ito ng kanyang espada at dito na nagsimulang magpalitan ng atake ang dalawa. Sunod-sunod na straight left ang itinapon ni Jericho kay Bentoy. Nasasalag naman ito ng barbaro, subalit masyadong mabilis gumalaw si Jericho sa mga opensa niya. Maiksi at malikot ang kanyang mga kilos, kaya napapaatras si Bentoy sa pressure. Napatigil sa pagsasanay ang ilang kabalyero at pinanood nila ang laban ng dalawa. Nakatayo lang din sina Javier at Baldo sa tabi. Ngunit bakas ang gulat kay Baldo dahil ngayon pa lamang niya nakita na lumaban ng may armas si Jericho. Masyadong mabilis ang galawan nito. Di niya ito masundan ng mga mata. Malilikot na kilos ng mga paa na siyang nakadagdag bilis kay Jericho. Medyo nakaramdam tuloy ng inis si Baldo. Napaigik saglit si Bentoy nang sinubukang salagin ng hammer jam ni Jericho. Animoy bumaon ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa impact. Umatras sandali si Bentoy nang maghiwalay ang kanilang mga sandata. Ngumiti si Jericho sa kanya. Mabilis na nainsulto si Bentoy at marahas na sumugod kay Jericho. Inulan ng atake si Jericho nang walang humpay siyang hagisan ng straight. Pero ang nakapagtataka ay kalmado lang si Jericho at parang pinipitik niya lang ang mga opensa ni Bentoy. Biglang umunday ng sorpresang taga si Bentoy.
Nablock ito ni Jericho at nag-cross muli ang kanilang mga espada. Mukhang kinakalawang ka na. Hindi ka na kasing bilis ng dati. Pangiinsulto pa ni Jericho. Mabilis pa rin kahit papaano para hagupitin ka. Makahulugang sagot ni Bentoy. Humugot ito ng malalim na puwersa na nagmumula sa kanyang mga paa at gamit ang kanang kamay ay itinulak niya ang espada. Napaatras ng 1 metro si Jericho na bahagyang nagtataka. Akala ko kaliwete ka. Pagtataka ni Jericho. Tama, pero pinagbibigyan lang kita. Mabilis na nilipat ni Bentoy ang espada sa kaliwa. Gusto lang kitang bigyan ng pagkakataon. Bakit hindi natin to gawing mas kawili-wili? 50 ginto sa unang makatama ng malinis na hagupit. Paghamon pa ni Bentoy para hindi makahalata si Jericho. Sige, pero gawin natin itong 100. Ani ni Jericho. Sinagot lang siya ng atake ni Bentoy. Umiwas si Jericho at pumihit sa kaliwa sabay tinapik ang espada ni Bentoy. Nagulat ang barbaro sa bilis ni Jericho na tila dumaan lang na parang hangin. Hinampas nito si Jericho. Nagkiskisan muli ang espada nila. Tinulak ni Bentoy si Jericho. Napaatras ng ilang metro si Jericho. Sinundan ito ni Bentoy para tapusin, subalit nagimbal ang barbaro ng mabilis na nagdak si Jericho at nahuli niya si Bentoy. Hindi nakapalag agad si Bentoy nang makalapit si Jericho at mabilis na dinisarmahan siya. Pinisil ni Jericho ang kanyang braso at tinapik ang sandata ni Bentoy. Napapalakpak sa tuwa ang mga nakasubaybay sa laban. Napahanga sila kay Jericho dahil sa husay na ipinakita niya. Ipunin mo na lang ang pera mo. Umalis si Jericho. Tinapon ni Bentoy ang espada niya sa lupa. Nilapitan naman ni Baldo ang among naghihimutok sa galit dahil napahiya sa laban. Huwag kang mag-alala, mananalo din tayo sa melee. Pagpapakalma pa ni Baldo. At gamit ang talim ng barungis ay pupunan ko ang hambog na yan. Pumaling si Bentoy kay Javier na tila nakikinig sa usapan nila habang pinupulot ang tinapon niyang espada. Dumura si Bentoy, sabay tiningnan ng masama si Javier. Umiwas ng tingin si Javier. Nagpatay mali siya na lang ito at nagkunwaring walang narinig. Matapos tanggalin ni Bentoy sa katawan ng suot na body armor, ay kinuha ito ni Javier at dinala niya sa guest room ni Bentoy habang nagpasyang mamasyal muna sa bayan ang dalawa. Pagpasok ni Javier sa kwarto, nilagay niya agad sa tabi ng kama ang baluti ni Bentoy. Palabas na sana siya nang mapatingin siya sa lamesa. Nakita niya ang tira-tirang pagkain ng dalawa at nagpasyang ligpitin ito. Pero umagaw sa pansin niya ang isang bagay na nakalapag sa gitnang bahagi ng lamesa. Nakabalot ito sa pulang tela. Medyo na-curious naman si Javier kaya pinagkainteresan niya itong buksan. Pero nagulat si Javier nang bumungad sa kanya ang dalawang makikintab na espada. Sinuring mabuti ni Javier ang mga talim ng barungis. Hindi mo mapapansin na may pagkakaiba ang dalawang espada dahil magkapareho sila ng haba at sukat. Magkapareho din ang kanilang mga disenyo. Mistulang magkambal na sabay inukit ng panday sa tinuan na bakal. Pilyong pinag-umpog ni Javier ang dalawang espada. Pinitawan niya ang isa pero di sinasadyang nasugatan siya ng talim ng pangalawa. Tumulo ang masaganang dugo sa daliri ni Javier. Tatakpan niya na sana ito nang biglang dumating sina Bentoy. Nabitiwan niya ang espadang barungis at nagmamadaling kinuha ang mga pinggan sa lamesa. Anong ginagawa mo dyan, bata? Tanong ni Bentoy. Napabuga ng hangin si Javier. Wala. Inaayos ko lang ang pinagkainan nyo. Kabadong sagot ni Javier. Kung ganon, iwasan mong mga bagay na wala kang karapatan. Banta ni Bentoy. Di na sumagot pa si Javier. Binitbit na lang niya ang mga plato at lumabas na sa guest room.
habang sinusundan siya ng tingin ng dalawa. Lumapit kaagad si Bentoy sa lamesa. Binuksan niya ang pulang tela at nakita ang dalawang espada na magkatabi. Pagdating sa bahay, binendahan kaagad ni Mang Rigor ng puting gasa ang nahiwang daliri ni Javier. Ikinuwento naman ni Javier ang buong pangyayari. Matapos siyang gamutin ay binalaan siya nitong mag-iingat ulit. Gayunpaman, hindi pa rin maalis sa isipan ni Javier ang mahiwagang espada na nakita niya sa kwarto ni na Bentoy. Nagtataka siya kung bakit hindi ito ginagamit ng dalawa sa training, gayong nasa kondisyon naman ang mga espada. Bukod rito, higit na pinagtataka ni Javier ang mga talim ng espada. Sa unang tingin kasi ay aakalain mong mapurol ang espada, pero kung pagmamasdan mo itong mabuti at hahawakan ay kasing talas pa ito ng balaraw na maituturing na di pangkaraniwan. Dahil dito, nakaramdam agad ng pagdududa si Javier sa dalawang kabalyero. Unti-unting kinikiliti ang isipan niya. Parang nais niyang alamin kung ano ang nakatagong misteryo ng mga espada. Gusto niyang malaman kung sino ang may gawa nito o kung saan ito nagmula. Kung titignan mo mabuti, parang mapuro lang espada. Ngunit nang hawakan ko ito, napangiwi si Javier nang maalala niya kung paano siya nahiwa ng espada ng barungis. Ang swerte mo, yan lang ang tinamo mo. Nakita ko na ang mga espadang tinutukoy mo. Sila ay nilikha ng isang salamangkero. Sabat ni Kael nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. At ano naman ang motibo nila? Tanong pa ni Mang Rigor kay Kael. sa tingin ko, gusto nilang patayin si Prinsipe Jericho sa mismong paligsahan. Sagot ni Javier. Ngunit paano nila gagawin iyon sa harap na maraming tao? Naguguluhan si Mang Rigor. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanila. Kapag nagtagumpay sila, walang sino man ang maghihinala na ito'y sinadya. Paliwanag naman ni Kael. Kailangan kong bigyan ng babala si Jericho. Pagkaalala ni Javier. Iho, tandaan mo, isang kabalyero si Darius. Galing siya sa iginagalang na pamilya. Hindi mo siya maaakusahan ng walang pruweba. Pigil naman ni Mang Rigor. Kung gayon, kailangan natin ng espadang iyon para sa ebidensya. Tumayo si Javier. Ako na ang kukuha. Sambit agad ni Kael. Pero paano kung mahuli ka nila? Anong idadahilan mo para makapasok sa silid? Hindi, mas ligtas kung ako ang gagawa nito. Wika ni Javier at sumang-ayon na lang si Kael. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Javier sa silid habang natutulog si Darius sa kanyang kama. Hinanap niya agad sa paligid ang mga espada ngunit hindi niya ito makita. Dahang-dahang lumapit si Javier sa tabi ng kama ni Darius habang nakatagilid ng higa ang lalaki at nakaharap sa bintana. Nilibot ulit ni Javier ang paningin sa paligid. Napansin niya ang trunk sa tabi ng kama ni Darius. Lumapit si Javier sa trunk kung saan sa pagkakaalam niya ay dito nakalagay ang mga baluti at armas ng dalawa. Maingat na binuksan ni Javier ang trunk at sa kabutihang palad ay natagpuan niya ang mga espada. Yumuko si Javier para kunin ang mga espadang barungis, ngunit biglang umungol si Darius at bumaling sa direksyon niya. Nakita ni Javier ang kristal sa leeg ni Darius. Bigla itong umilaw kaya nakaagaw ito sa pansin ni Javier. Lumapit si Javier sa kama ni Darius. Tiningnan niya ng malapitan ang kristal. Hinawakan ito ni Javier ngunit laking gulat niya nang makita sa refleksyon ng kristal ang mukha ni Bentoy na nakahiga sa kama habang nakapikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay biglang dumilat ang mga mata ni Bentoy mula sa loob ng kristal. Kasabay nito ay nagising din si Darius at mabilis hinawakan sa kamay si Javier. Dapat nakabalik na si Javier ngayon. Wika ni Kael na bakas sa mukha ang pag-aalala.
Ganon din ang iniisip ko. Sagot naman ni Mang Rigor na nag-aalala din sa pamangkin. Pupuntahan ko. Baka kung ano na nangyari. Sabay lumabas ng bahay si Kael. Kael! Tawag pa ng manggagamot, ngunit hindi na niya napigilan ang lalaki. Samantala, nakatayo naman si Javier sa dingding habang binabato siya ng mga punyal ni Darius mula sa iba't ibang parte ng kanyang ulo. 2 kutsilyo na ang nakatusok sa tabi ng tenga at ibabaw ng ulo ni Javier. Nakatayo lang sa harap niya si Darius na ilang metro lang ang layo habang nasa gilid naman ito si Cedric na matalas ang tingin kay Javier. Inaayos ko lang naman ang kumot mo. Yun lang. Katwiran pa ni Javier. Binato ni Bentoy ang pangatlong punyal. Bumaon ito sa tabi ng kanang pisngi ni Javier. Ilang sentimetro ang layo mula sa mukha ni Javier. 3 patalim na ang nakapalibot sa ulo ni Javier. Halos maihina siya sa nerbiyos pero seryoso lang si Darius na huminto sa pagta-target practice kay Javier. Nakita mo ba, Cedric, nung inaayos niya ang kumot ko? Tanong pa ni Darius kay Cedric. Nagkamali ako. Hindi siya ang tao mapagkakatiwalaan. Malikot din pala ang kamay niya. Sagot ni Cedric. Biglang kinuha ni Darius ang isang espada sa sahig at sinalakay agad si Javier. Punteriya ang makinis na mukha ni Javier. Mabilis naman nakapagdak si Javier at gumulong palayo kay Darius. Akala ko kasi nilalamig ka. Ika pa ni Javier. Siyempre palusot mo yan. Pinaswing ni Darius ang espada sa ulo ni Javier. Umiindayog pa sa ibabaw ng ulo ang espada. Pero agad nakayuko ang binata at nakaiwas sa atake. Tumakbo si Javier habang sinusundan pa rin ito ng espada. May problema ba rito? Napatigil si Darius sa pag-atake kay Javier nang dumating si Kael. Hindi, wala lang ito. Umalis ka na. Utos ni Darius. Tumingin si Kael kay Javier. Ayos ka lang ba, Javier? Umiling si Javier. Di ba sabi ko umalis ka na? Galit na sabi ni Darius. Pumaling sa kanya si Kael. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Sagot ni Kael. Biglang umakyat sa ulo ang dugo ni Cedric. Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng isang kabalyero? Sabay hugot ng espada ni Cedric. Hinugot din ni Kael ang espada niya pero mabilis na sumalakay si Cedric. Sumundot ito sa tagiliran. Tinapik ito ng espada ni Kael sabay pinaikot at lumipad sa ere ang armas ni Cedric. Sa bilis ng pangyayari ay hindi kaagad nakareact si Cedric. Hindi niya nasundan ng mga mata ang atake ni Kael. Nasalo ni Kael ang espada at nadisarman niya si Cedric. Nakatulala lang si Cedric na maagaw ang kanyang espada. Hindi man lang nakapalag sa bilis ni Kael. Dahil dito, inatake agad ni Darius si Kael. Tumusok ito sa tiyan. Mabilis na nailagan ni Kael ang atake sabay sinampal ang espada ni Darius at umatras. Bahagyang dumistansya din ang barbaro at naghanda sa susunod na atake. Nag-fighting stance sandali si Kael habang nakaabang sa pagsugod ni Darius. Rah! Sumugod si Darius, ngunit sinalubong ito ni Kael at marahas na naghagis ng right strike. Sunod-sunod at walang patid hanggang tuluyan niyang mapaatras si Darius. Ingat! Sigaw ni Javier nang mapansing dinampot ni Cedric sa sahigang espada nito. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko ang mga asungot na ito. Hinarap ni Kael si Cedric na umatake mula sa likuran niya. 2 sunod na straight ang pinatikim ni Kael kay Cedric, kasunod ng isang somersault. Tinamaan sa mukha si Cedric at sumirit ang dugo sa ilong nito. Napabagsak muli ni Kael si Cedric.
Umatake naman mula sa likuran si Darius at tinaga kaagad sa batok si Kael. Sa likod mo! Sigaw pa ni Javier. Nablak ni Kael ang atake sabay tinapik ang espada at dinisarmahan si Darius. Pumasok sa silid si Nicolas kasama ang ilang kawal dahil sa narinig na ingay at naabutang nakatutok na kay Darius ang espada ni Kael. Ano nangyayari? Tanong ni Nicolas. Tumingin si Kael ngunit hinataw siya ng braso ni Darius. Natumbang nahihilo si Kael sa sahig. Inatake ako ng lalaking ito. Hinihiling ko ang hukuman kasama ang hari. Utos ni Darius. Matapos makapagpaliwanag ni Darius ay mabilis niyang napaniwala ang kabalyero si Nicolas sa mga kasinungalingan niya. Kaya sa isang utos lang ng kabalyero ay mabilis na kinaladkad ng 2 gwardya si Kael papunta sa konseho upang ito ay iharap sa hari. Hinawakan nila sa magkabilang braso si Kael habang nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap. Nakasunod lang sa kanila ang magtiyuhin habang inuusisa ni Mang Rigor si Javier tungkol sa mga nangyari bago hulihin ng mga gwardya si Kael. Mabilis na naglalakad sina Kael at Mang Rigor sa Red Ribbon Corridor. Hindi siya ang kabalyerong si Darius. Siya ang barbarong nakita namin na nanggulo sa bahay inuman. Ang totoong pangalan niya ay Bentoy. Gumagamit siya ng mahiwagang kristal para mabago ang kanyang itsura. Mahinang sabi ni Javier kay Mang Rigor. Ipinasok ng mga gwardya si Kael sa silid ng konseho habang nakaposas ito. Pinaluhod nila si Kael sa gitna ng korte habang nakapalibot sa kanya ang buong konseho. Nasa harapan niya sina Haring Argo at Prinsipe Jericho habang ipinapaliwanag naman ni Darius ang buong pangyayari. Inatake ako ng lalaking yan, kamahalan. Gamit ang isang espada, sinubukan akong patayin. Sumbong ni Darius. Nasa likod nito si Cedric para magbigay din ng pahayag sa hari. Totoo ba ito? Tanong ni Haring Argo kay Kael. Pumasok ako sa kwarto nila at nadatnan kong papatayin nila si Javier. Prinotektahan ko lang siya. Sagot ni Kael. Natigilan naman si Jericho sa sinabi ni Kael. Napatingin sina Jericho at Mang Rigor kay Javier. Tumangulang si Javier. Sinubukan ko siyang kausapin, pero masyado siyang mayabang at maligalig. Para siyang lalaki na tila may pagmamayari sa palasyo. Narito si Cedric upang suportahan ang mga pahayag ko. Wika naman ni Darius. Sa katunayan, maaari kong patunayan ang bawat salita niya. Saad naman ni Cedric. Sinungaling siya! Nagpumiglas si Kael. Gustong sugurin si Darius sa galit pero napigilan siya ng mga gwardya at puwersahang pinaluhod sa sahig. Napaluhod ang mga tuhod ni Kael. Gusto mo bang putulin ko ang iyong dila? Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng isang kabalyero? Galit na sigaw ni Haring Argo. Makikilala mo ang isang maharlika kapag nakita mo kung paano siya kumilos at magsalita. At hindi sa kung sino siya. Ang mga lalaking ito ay daig pang mga aroganteng bandido. Matapang na sagot ni Kael. Kael. Sambit ni Jericho kay Kael. Kumalma naman ang lalaki. Nakikita mo na, kamahalan, kung paano siya magsalita. Sabat ni Darius. Sapat na ang narinig ko. Para sa isang karaniwan na tao na umatake sa isang maharlika ay lumalabag sa lituntunin at batas ng kabalyero. Wika ni Haring Argo. Ngunit hindi ako maaaring sumang-ayon sa sinabi niyo, kamahalan. Dapat siyang gawing halimbawa sa iba. Panguudyok pa ni Darius. Darius, pakiusap. Wika ni Prinsipe Jericho. Walang bababa sa kanyang pagbitay ang magpapatahimik sa aking isipan. Sagot ni Darius kay Prinsipe Jericho. Ama, naiintindihan ko kung ano ang magiging itsura nito. Ito ay isang nakakahiyang sitwasyon. Si Darius ay isang kaibigan at panauhin natin dito sa Terra Beda. Pero bisita ko rin si Kael dito
at maaaring hindi lang siya nabigyan ng marangal na pag-aaruga. Ngunit masisiguro ko sa inyo na siya ay may marangal na puso. Mahabang lintaya ni Jericho. Natigilan sandali si Haring Argo at nag-isip. Paano mo nasasabi yan kung nakita mo na ngayon ang totoong ugali niya? Anang ng hari. Isinakripisyo ni Kael ang kanyang buhay para iligtas ako sa mga barbaro. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap. Kung ang salita ng isang kabalyero ay kanyang talino, kung gayon, ibibigay ko sa inyo ang aking salita. Maniwala kayo, isang mabuting tao si Kael. Karapatan niyang mabigyan ng hatol. Pangungumbinsi ni Jericho sa kanyang ama. Bumaling si Haring Argo kay Kael matapos itayo ng mga kawal. Sige, pumapayag na ako. Pero mula ngayon ay tinatakwil ka na mula sa Terra Veda. Kapag bumalik ka pa rito, babayaran mo ito ng iyong buhay. Mayroon ka hanggang madaling araw para umalis sa lungsod. Umalis si Haring Argo at pumasok ito sa kanyang silid. Nakahinga naman ng maluwag sina Javier at Mang Rigor. Nagpumiglas ulit si Kael sa mga gwardya. Galit na tumingin sa kanya si Darius na hindi tanggap ang hatol ng hari. Ilang oras matapos ang paglilitis, naglalakad sina Darius at Cedric sa koridor pabalik sa guest room. Galit na galit ang dalawa sa nangyari kanina sa hukuman. Ang batang yun, tiyak na babantayan niya tayo. Pag-aalala ni Cedric. Ano magagawa niya? Kabalyero tayo, nakalimutan mo na. Nakita mo na kung ano ang mangyayari kapag ang isang karaniwang tao ay nag-akusa sa isang kabalyero. Sagot ni Darius. Kumpiyansa siyang hindi makakagawa ng anumang hakbang si Javier laban sa kanila na makakasira sa kanilang mga pinaplano. Samantala, inaayos naman ni Kael ang mga gamit niya sa lamesa sa loob ng bahay ni Mang Rigor. Sinabit niya sa bewang ang sword belt niya para maikabit ang scabbard at espada niya. Malungkot na lumapit sa kanya si Javier na may dalang supot ng tinapay. Pasensya ka na, ani ni Javier. Huwag kang ganyan. Ganito talaga ang buhay. Hindi ako madalas nananatili sa isang lugar ng napakatagal. Masyado mabilis sumakit ang ulo ng mga tao sa akin. Biro pa ni Kael. Wala akong nagawa. Saad ni Javier. Pagkatapos pa ng gulo na ginawa ko? Tanong ni Kael. Inabot ni Javier ang tinapay sa kanya. Sa katunayan, binuhay mo ang lugar na ito. Wika ni Javier. Napahagik-hik naman si Kael. Siguraduhin mo nga alagaan mo si Jericho. Malamang nasa panganib siya. Bilin ni Kael. Akala ko ba galit ka sa mga maharlika? Sambit ni Javier. Sige. Babawiin ko na lang. Karapat-dapat siguro mamatay ang isang yon. Biro uli ni Kael sabay tinapik sa balikat si Javier. Binuksan ni Kael ang pintuan. Ngumiti si Javier. Tumangulang si Kael bago lumabas sa bahay. Sa Central Corridor ay nakasalubong ni Kael si Michelle na nanggaling sa silid ni Raya. Narinig ko palang nangyari. Ani ni Michelle. Oo, ang malas ko, di ba? Sagot ni Kael. Isang katapangan ang ginawa mo. Seryosong sabi ni Michelle. At napakarami namang kabutihan ang naidulot nito sa akin. Wika ni Kael. Kilala ko si Jericho. Hindi siya katulad ng hari. Iniligtas mo ang buhay niya. Sigurado akong balang araw ay gagantihan ka niya. Lintaya pa ni Michelle. Sinubukan niya magsalita para sa akin kanina. Pumanig siya. Pahayag ni Kael. Patas si Jericho sa lahat at matapat siyang tao. Balang araw ay magiging isang dakilang hari siya. Alam kong mangyayari yon. Saad ni Michelle. Napangiti si Kael. Sigurado yan.
Kung pinaparamdam niya sa lahat ng paraan na nararamdaman ko, pues ngayon, alam ko na kung bakit mo ako tinanggihan. Nakangiting sabi ni Kael. Hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Paglilinaw naman ng dalaga na nakangiti. Nako, sigurado akong hindi. Sagot ni Kael. Sana mabuhay siya ng ganong katagal. Turan pa ni Kael, sabay umalis na. Natigilan naman ng dalaga at napalingon kay Kael. Tila may laman sa kanya ang huling salita ng lalaki. Nakaramdam ng konting kaba si Michelle. Hindi ko alam kung anong ginagawa natin. Wika ni Javier habang paikot-ikot ito sa sala. Magulo ang isipan at hindi makaisip ng paraan. Maaari kong subukan na hikayatin si Jericho na umatras sa paligsahan. Saad ni Mang Rigor na nakaupo lang sa kanyang desk. Hindi ka rin niya papakinggan. Kilala ko si Jericho. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano ko siya mapoprotektahan. Umupo si Javier sa kanto ng lamesa. Kasama na ang hari at kalahati ng mga mamamayan na manonood. Ani ni Mang Rigor. Wala akong pagpipilian. Sagot ni Javier na tila malayo ang tingin. Sumagi sa isip niya ang dakilang dragon. Kung nandito lang sana si Gamura, wala na siyang aalalahanin. Hindi tulad ngayon, wala siyang kaidi-ideya kung paano pipigilan ang mga barbarong iyon. Hindi niya palubos na natutuklasan kung anong klaseng espada ang hawak nila Bentoy at Baldo. Pero pagdating naman sa itsura ay may kukumpara niya din ito sa balaraw dahil sa husay ng pagkakagawa, ngunit ang pagiging mapurol lang nito ang nagpapagulo lamang sa isipan ni Javier. Wala naman itong lason gaya ng karaniwang ginagamit ng mangkukulam tuwing pumapatay sila ng biktima. Subalit hindi pa rin nagpakampante si Javier. Aalamin niya kung ano ang nakatagong lihim sa mga espada at kung paano ito kokontrahin. Pagputok ng araw sa umaga, inihanda na ni Javier ang susuoting baluti ni Prinsipe Jericho sa laban niya sa melee. Inaayos niyang mabuti ang chainmail sa lamesa habang naguhubad naman ng damit si Jericho sa sala. Biglang bumukas ang pinto at bumungad ang figura ni Haring Argo. May bitbit itong isang bagay na nakabalot sa lumang seda. Yumuko naman kaagad si Javier bilang pagbibigay galang kay Haring Argo. Mukhang handa ka na sa laban. Wika ni Haring Argo na nakangiti. Opo, Ama. Maikling tugon ni Jericho. Nagpunta ako rito para ibigay sa iyo ito. Nanalo ko sa aking unang laban sa melee gamit ang talim na ito. Inabot ni Haring Argo ang espada kay Jericho. Sinuring mabuti ni Jericho ang espada. Makintab ito at hindi gaanong mabigat. Ngunit kapansin-pansin ang mapurol na talim ng espada at ang mga nakaukit na letra sa paligid nito na parang sumisimbolo sa Theraveda, isang bagay tungkol sa katapangan. Ang gilid nito ay mapurol at ito ay ganap na ligtas. Ang buong Theraveda ay sabik na para sa tagumpay mo ngayon, Jericho. Alam kong hindi mo ako bibiguin sa labang ito. Lumabas na ng kwarto si Haring Argo matapos tapikin sa balikat ang anak.